Edward POB. Ilang araw na naming hinahanap si Ali, ngunit walang makapagsabi kung saan sila nagpunta ng kanyang kaibigan. Wala ding makapagsabi sa amin kung sino ang kaibigan na kasama niya dahil tanging pangalang Donna lamang ang naibigay sa amin. Sobra na ako nag-aalala na baka kung napaano na ang aking mahal. Pare, wala kaming makuha pang impormasyon tungkol kay Ali, pero huwag kang mag-alala dahil hindi kami titigil hanggat hindi namin nahahanap si Ali. Wika ni Gavin habang papasok sa aking opisina. Pare, hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Kinakailangan ko munang pansamantalang ipaubaya ang negosyo ko sa aking mga magulang upang makatulong ako sa paghahanap sa kanya. Huwag niyong susukuan ang paghahanap sa kanya dahil siya ang buhay ko. Siya ang tanging nagbigay ng kaligayahan sa buhay ko. Nagpatulong na din ako sa pinsan kong si Aiden, pero hanggang ngayon, wala pa din silang magawa. Sabi niya, tila may humaharang sa ginagawa nilang pag-iimbestiga kung sino man ang may hawak kay Ali. Hindi ito simpleng tao lang. Wika ko at muli akong lumagok ng alak. Wala ba talagang nakakaalam kung ano ang pangalan ng kaibigan ni Ali na kasama niyang umalis? Maraming Donna sa mundo at lahat ng napagtanungan ko ay Donna lang din ang ibinigay nila na tila ba may tinatago sila. Sa oras na malaman natin kung sino ang Donna na yon, maaari ito makapagbigay sa atin ng daan upang mahanap natin si Ali. Ani naman ni Javi na nag-aalala din kay Ali. Wala talaga akong alam, pati yung matandang babae na nakausap ko, tila ba naglaho na parang bula. Ang sabi ng mga kapitbahay nila, lumipat na ito ng tirahan, kaya talagang wala kaming mahanap na impormasyon tungkol sa kasama ni Ali. Ani naman ni Gavin, para akong binagsakan ng langit at lupa sa isiping maaaring hindi ko na makita pa ang babaeng pinakamamahal ko. Muli na namang nagtuluan ang mga luha sa aking mga mata at napayukyok na ako sa table at napahagulhol na din ako. Masyado na akong nasasaktan. Ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito, kasakit sa puso ko, sa isiping tuluyan na akong iniwan ng babaeng minamahal ko. Naramdaman ko ang paghagod ng isang kamay sa aking likuran, kaya napaangat ako ng aking ulo. Pare, tama na yan. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan ka naming mahanap ang babaeng mahal mo. Akalain mo na ang dating walang pakialam sa mga babae at ang tingin sa kanila ay pang isahang gabi lamang sa kama, ngayon ay umiiyak ng dahil lang sa babae. Napapailing na wika sa akin ni Gavin. Para talaga akong mababaliw ngayon sa isiping mawawala sa akin si Ali. Hindi ko na kaya dahil unang pagtatagpo pa lamang namin ay alam ko nang nabighani na niya ang bato kong puso. Mahal ko si Ali, pare. Mahal na mahal. Noong una ko pa lang siyang makita, pinukaw na niyang natutulog kong damdamin. Ngayon ay nasasaktan ako at baka ikabaliw ko pa to kapag hindi ko nahanap si Ali. Umiiyak kong ani sa kanila. Ganyan daw talaga ang tunay na pag-ibig. Kapag nakilala mo na ang babaeng nakatadhana mong mahalin, talagang may kaakibat itong sakit na damdamin. Masarap at masakit. Nasa sa iyo na yan kung paano mo ito dadalhin sa puso mo. Ani naman ni Michael na pumapasok sa aking opisina kaya napatingin kami sa kanya. Any information, Michael? Tanong sa kanya ni Gavin, ngunit umiling-iling lamang ito, kaya laglag na naman ang balikat kong napayuko. Bakit ba kasi naniwala siya sa Katrina na iyon? Bakit hindi niya ako tinanong para malaman niya ang katotohanan? Bakit kailangan niyang umalis at takasan ako kahit wala naman siyang alam kung ano ba talaga ang katotohanan? Hindi ko talaga kayang magtrabaho sa ngayon, kaya agad kong tinawagan ang aking ama upang ihabilin na lamang muna ang aking posisyon sa kanya pansamantala. Matapos naming mag-usap ng aking ama, ay agad ko ding inasikaso ang mga gamit ko at sabay-sabay na kaming lumabas ng aking opisina. Halos magagabi na at nandito ako ngayon sa aking kondo. Kasama ko ang mga kaibigan ko na nag-iinom. Dito ko ibinubuhos ngayon ang lahat ng sakit ng kalooban ko. Baka sakaling pag nalasing ako ay makalimutan ko ang panandaliang kirot na nararamdaman ko sa aking puso. Mahal na mahal kita, Ali. Bakit mo naman ako iniwan? Ano ba ang kasalanan ko para bigla ka nalang umalis at hayaan akong masaktan ng ganito? Muli kong dinampot ang baso na may lamang alak at iniisahan tungga ko lamang ito. Gusto kong malasing kung magiging manhid ang puso ko at hindi ko mararamdaman ang sakit na dulot sa akin ni Ali. Pare,
Hinay-hinay lang at baka naman hindi ka na makalakad yan. Ani sa akin ni Gavin at napapailing na lamang ito ng kanyang ulo dahil sa nakikita nila sa akin. Pare, bukas isisimulan muli namin ang paghahanap kay Ali, kaya huwag kang magpalugmok sa alak dyan. Huwag kang mag-alala dahil hindi rin magtatagal, mayayakap mo na siyang muli. Ani naman ni Zandra sa akin habang tinatapik-tapik pa nga ako sa aking balikat. Lumipas ang linggo at mga buwan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring resulta ang paghanap namin kay Ali. Sobra na akong apektado sa kanyang pagkawala. Ayokong isipin na may nangyaring masama sa kanya dahil hindi ko kakayanin. Nagtataka talaga ako kung bakit tila ba naglahong parang bula na lamang ang pangalan ni Ali. Mula nang umalis siya sa iyo ay niwala na kahit na anong makakapagturo sa kinaroroonan niya o kung maayos ba siya. Wala kahit na ano kaming mahanap na impormasyon tungkol sa kanya. Ani sa akin ni Gavin at tila ba hindi man lamang ako na sorpresa sa kanyang sinabi. Dahil mula nang hanapin namin si Ali ilang buwan na ang nakakalipas ay wala pa kaming nakukuha kahit na isang impormasyon. Narinig mo ba ako pare? Wika pang muli sa akin ni Gavin pero hindi ko siya pinansin kung kani-kanino na ako lumapit pero maging sila ay walang nagawa upang mahanap si Ali. Pare, lasing ka na naman ba? Tanong niya nang hindi ako sumasagot sa kanyang sinabi. May magbabago ba sa impormasyong ibinigay mo sa akin kung sasabihin ko sa iyong lasing ako? Sagot ko at agad namang tumulo ang mga luha ko na kanina ko pang pinipigilan. Wala na yatang katapusan ng pagluha ko dahil sa sobrang kalungkutan ko. Pare, kung hindi ka lasing ay nagmumukmuk ka na naman dito sa iyong kondo. Bakit hindi mo subukang kalimutan muna si Ali kung siya ang nagpapabigat dyan sa dibdib mo? Napaangat ako ng aking ulo sa kanyang tinuran, kaya sa sobrang galit ko ay muntik ko na siyang masuntok sa mukha. Ano bang problema mo? Galit na asik niya sa akin matapos ko siyang itinulak. Iwanan mo muna ako pare. Gusto ko mapag-isa. Masyado na ako nalulugmok sa kalungkutan. Kaya nakikiusap ako pare. Hayaan mo muna ako mapag-isa kahit ngayon lang. Wika ko sa kanya. Hindi kita iiwan dito ng ganyan ang kalagayan mo. Kung may nasabi man ako, okay, I'm sorry. Masyado lang kami nag-aalala para sa'yo. Wika sa akin ni Gavin at bumalik siya sa couch at naupo dito habang nakatitig lamang sa akin. Muli akong kumuha ng alak sa aking refrigerator at tinungga ko agad ito mula sa boteng hawak-hawak ko. Pare, magpapakamatay ka na ba? Galit na asik sa akin ni Gavin at pilit na inaagaw ang alak na hawak-hawak ko. Mabuti pa nga yatang mamatay na lamang ako. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Ngayon lamang ako nagmahal ng ganito. Pero bakit kailangan ko pang masaktan ng ganito? Ito na ba ang karma ko sa lahat ng katarantaduhan ko sa mga babae? Karma ko na ba to? Ito na ba ang karma ko? Oo na. Humihingi na ako ng kapatawaran. Basta ibalik na lang ng buhay sa akin si Ali. Mahal na mahal ko si Ali. At siya lang ang nagbibigay ng kakaibang ligaya sa puso ko. Ibalik niyo sa akin si Ali. Parang awa niyo na. Umiiyak kong ani sa aking kaibigan. At napaupo ako sa silyang nakatapat sa lamesa. Napayukyok ang aking ulo at nagsimula na naman akong mag-iiyak. Walang karma pare. Wala kang ginawang masama kahit kanino. Ang mga babae, lumalapit sa iyo noon at ginusto nila yon at hindi mo sila pinilit. Huwag kang mawawalan ng pag-asa dahil naniniwala ako na darating din ang araw na magkikita kayo muli ni Ali. Ani sa akin ang kaibigan ko. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Ginawa ko na ang lahat para mahanap ko si Ali. Ngunit bigo ako. Ang sabi niya sa akin sa sulat, mahal na mahal niya ako, pero bakit niya ako iniwang nagdurusa ng ganito? Bakit kailangan kong maranasan ng ganitong kabiguan, Gavin? Bakit kung kailan ko napagtanto na kaya ko palang magmahal ng totoo, dun ko pa naranasan ng masaktan ng ganito? Parusa ba to ng tadhana sa akin? Umiiyak kong wika sa kanya at pakiramdam ko ay bibigay na ang katinuan ko sa sobrang pag-iisip. Isang tapik sa aking balikat ang muli na namang ibinigay sa akin ng aking kaibigan dahil batid ko ding pati sila ay nahihirapang hanapin ang kinaroroonan ni Ali at nahihirapan silang makita na nagkakaganito ako dahil sa isang babae.
dahil kay Ali na hindi ko yata kayang kalimutan. Anong ibig mong sabihin na hindi mo mahanap? Napaka-imposible naman na hindi natin mahanap si Ali. Paano may humaharang sa atin upang hindi natin siya mahanap? Anong ibig mong sabihin, Gavin? Mag-iisang taon na, pero hanggang ngayon wala pa rin kayong alam kung anong nangyari sa kanya at kung nasan siya? Galit kong ani kay Gavin, nakausap ko sa telepono. Yun na nga ang sinasabi ko sa iyo, pare. Kahit anong gawin namin, walang lumalabas na impormasyon tungkol kay Ali. Pakiramdam namin, may malaking tao talaga na humaharang sa ginagawa naming pag-iimbestiga. Nung una, hula lang namin ngunit ngayon sigurado na kami na ganun nga ang nangyayari. Isipin mo pare, halos isang taon na, sa tuwing hahanapin namin si Ali, pati ang records na paghahanap namin ay naglalaho. Kung walang humaharang, hindi dapat mabura ang history ng paghahanap namin. Pero pare, wala isa mang trace tungkol sa ginagawa naming paghahanap. Sagot niya na ipinagtataka ko na rin. Paanong mangyayari yun pare? Simpleng tao lamang ang pinahahanap ko, hindi anak ng presidente o ng hari. Sa barong-barong lamang siya pinanganak at lumaki, kaya paano mangyayari na hindi natin siya mahanap? Pare, naguguluhan ako. Mukhang tama nga yata kayo na hindi sa simpleng taguan ito. May malaking tao sa likuran ni Ali na tumutulong sa kanya upang hindi natin siya mahanap. Mag-iisang taon na mula nang umalis siya at hanggang ngayon, hindi pa rin natin siya nahahanap. Ani ko sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil ginagawa pa rin namin ang lahat ng aming makakaya upang mahanap lamang siya. Sagot niya sa kabilang linya. Pagkatapos ay tinapos na namin ang aming pag-uusap. Ali, nasan ka ba? Parang awa mo na. Bumalik ka na. Mababaliw na ako kakaisip sa'yo. Nakikiusap ako kung nasan ka man. Magpakita ka na sa'kin. Humahagulhol kong ani. Wala na akong pakaalam kung ano pang sabihin nila. Iiyak ako hanggat gusto ko. Hindi ka baklaan ng pag-iyak. Lalo na kung ang sangkot dito ay ang taong minamahal ko. Mirna, nakontak mo na ba ulit ang numero ni Ali? Tanong ko sa aking kasambahay nang makita ko siyang napadaan sa salas na may hawak na mga tikluping damit. Sir, mukhang hindi na po yata talaga ginagamit ang kanyang numero. Sorry po, pero mula nang umalis po siya dito, hindi na po kami muling nagkausap pa. Sagot niya sa akin, kaya sa sobrang frustration na aking nararamdaman, ay napasigaw ako ng malakas. Ali naman, nasan ka na? Malakas kong sigaw, sabay hagis ng basong may lamang alak sa dingding ng aking kabahayan. Para na akong nawawala ng pag-asa na makita ko pa si Ali. Hindi ko na alam pa ang aking gagawin at para talaga akong mababaliw sa kakaisip kung saan ko pa ba siya maaaring hanapin. Lumipas ang mahigit 3 taon na walang nakakaalam kung nasaan si Ali. Marami din akong binayarang private investigators pero katulad nga ng sabi ni Gavin, wala silang makuhang impormasyon kung nasaan man siya. Pero hindi ako susuko. Mahal na mahal kita Ali at hihintayin ko ang pagbabalik mo. Good morning sir. Bati sa akin ng mga empleyado habang naglalakad ako papasok sa pag-aari kong tower. Dire-diretso lamang ako at hindi ko sila pinansin. Wala akong panahong makipagbulahan sa kanila. Huminto ako sa harapan ng private elevator. Bumukas ang elevator at sinalubong ako ng bati ng aking sekretarya. Good morning po Sir Edward. Pagbati niya sa akin na may ngiti sa kanyang labi. Tiningnan ko lamang siya sa mukha pagkatapos ay tinalikuran ko siya bago ako nagsalita. Bring me a black coffee in my office. Utos ko sa kanya nang hindi ko siya nililingon pa. Yes sir, tugon niya at agad na umalis sa aking harapan. Pagpasok ko sa aking opisina ay umupo agad ako sa aking swivel chair at inopen ang laptop na nasa ibabaw ng aking table. Ganito na lamang ang ginagawa ko. Nagpapakalunod ako sa trabaho upang kahit papaano makalimutan ko ang sakit na idinulot sa akin ni Ali. 3 katok ang narinig ko sa pintuan ng aking opisina kaya napatingin ako dito. Come in. Malamig kong tugon kung sino man ang nasa labas ng aking opisina. Sir, here's your coffee. Wika ng aking sekretarya pagkapasok niya sa aking silid at pagkatapos
ay agad na ibinaba niya sa ibabaw ng aking table ang mainit na kape. "Anything else, sir?" tanong niya sa akin pagkalapag ng kape. "You can go now. Huwag kang magpapapasok ng kahit na sino dahil ayoko magpaistorbo." Wika ko sa kanya at kinuha ang kape at sinimsim ito. Biglang tumunog ang aking telepono na nakapatong sa aking table, malapit sa aking laptop, kaya agad kong tiningnan kung sino ang caller. Napangisi ako nang makita kong si Gavin ang tumatawag sa akin. "Hello bro, may balita na ba?" Wika ko sa kabilang linya. "Yun na nga bro, nakakapagtaka na hanggang ngayon wala talaga kaming makuhang impormasyon tungkol sa kanya. Pakiramdam ko hindi basta-basta ang taong may hawak sa kanya ngayon, may impluwensya." Mahaba niyang litanya sa akin, kaya napabuntong hininga ako. Pagkatapos ay hinulot-hilot ko ang aking sentido, kahit hindi naman ito sumasakit. "I know bro, kahit ako nagtataka na rin ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko." Sagot ko sa kabilang linya. "Mahanap din natin si Ali, huwag kang mag-alala." Wika niya, ngunit parang nawawala na rin ako ng pag-asa na mangyayari pa na magkita kaming muli. Mahigit 3 taon na lumipas, baka kung magkita man kami ay may pamilya na siya. Hindi na ako naniniwalang mahahanap natin siya. "Huwag kang mag-alala, tanggap ko na nawala siya ng tuluyan sa buhay ko." Ani ko, at narinig ko ang mahina niyang pagtawa. "Sige na bro, binalita ko lang sa iyo ang mga nangyayari." Aniya sa akin, pagkatapos ay pinatay ko na ang telepono matapos kong magpasalamat sa kanya. Napabuntong hininga ako at sumandal ako sa swivel chair habang hinihimas ang aking noo. Lumipas pa ang mga linggo, buwan, subalit wala pa ring makakapagturo kung saan man napunta si Ali. Gusto ko nang sumuko, subalit nananaig ang pagmamahal ko sa kanya. 3 taon ko na siyang hinahanap, ngunit wala akong makuha na kahit anong impormasyon na makakapagturo kung nasan siya o kung ano ang nangyari sa kanya o kung buhay pa ba siya. Wala akong alam. Ang alam ko lang, kahit papaano ay umaasa ako na magkikita kaming muli. Kung hindi man kami ang magkapalad ay tatanggapin ko na maluwag sa puso ko. Basta makita ko lang na nasa maayos siyang kalagayan at ligtas sa kapahamakan. Muli kong hinarap ang aking laptop, ngunit tila ba hindi ko maintindihan ang aking mga ginagawa, kaya sa sobrang inis ko ay isinarado ko ito at kinuha ko ang coat ko. Nagmamadali ako lumabas ng aking opisina nang matigilan ako nang makita kong paparating ang aking ina. "Ma'am?" Gulat kong ani sa kanya. "Son, pwede ba tayo mag-usap sa opisina mo?" Aniya sa akin, kaya agad ko siyang iginiya papasok sa loob ng aking opisina. Pagkaupo ng aking ina sa sofa ay agad niyang hinawakan ang aking mga kamay. "Anak, sabihin mo nga sa akin kung ano ba ang bumabagabag sa iyong kalooban. Noon pa namin gustong malaman ng iyong ama kung ano ba ang nangyayari sa nag-iisa naming anak, ngunit ayaw mo kaming papasukin sa buhay mo. Nandito kami upang tulungan ka. Please son, kausapin mo ako, kausapin mo kami ng iyong ama." Wika sa akin ng aking ina. "Wala kayong dapat ipag-alala sa akin, ma'am. Wala akong problema." Tugon ko sa kanya, at malalim na buntong hininga na lamang ang binitawan niya sa akin. "Kung handa ka nang magsabi ng problema mo anak, nakahanda din kami ng ama mo na makinig sa'yo." Wika niya na tinanguan ko naman. Pagkatapos ay sabay na kaming lumabas ng building. Naghiwalay na lamang kami sa parking lot matapos ko siyang ihatid sa kanyang sasakyan. Alam kong maraming tao ngayon sa paligid ko ang nag-aalala sa akin at kasama na nga doon ang mga magulang ko. Pero wala naman silang dapat na alalahanin dahil maayos ang kalagayan ko. Oo, nalugmok ako sa kalungkutan pero nakaka-move on na ako ngayon. Bumalik na din sa akin ang pagiging babaero ko dahil sa kanila ko ibinubuhos ang init ng katawan ko sa tuwing naaalala ko ang gabing pinagsaluhan namin ni Ali. Kung nasan man siya ngayon, siguro naman ay sapat na ang mahigit 3 taon na pagdurusa upang isipin ko naman ang sarili ko. Sa tagal ng paghahanap ko sa kanya, ay hindi naman niya nagawang hanapin din ako, kaya alam kong masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Pero sana nga isang araw ay muli kaming magkita upang kahit papaano
ay mapanatag naman ang puso ko at kalooban ko kung makikita ko siyang nasa maayos na kalagayan. Pinaandar ko na ang aking sasakyan. Wala ako sa mood magtrabaho ngayon, kaya uuwi muna ako sa kondo ko. Kailangan ko ng babae na magpapawi ng kalungkutan na nararamdaman ko. Kailangan ko ng babae upang makalimot ang nasasaktan kong puso.